rampant racism daw. Kasi ang nangyayari nga, merong mga balita sa Toronto na pinasok yung isang pamilya, bahay nila, tapos sinaksak daw, mami. Oo. Kaya pa? Bigla eh. Hirap na hirap siya magbike eh. Yun. Gawa pa tayong isang video. Kinat ko lang to, tapos gagawa na uli ako ng video. Di ba? Ganyan tayo ngayon, mag-grind tayo ngayon. Para naman, O nga pala, yung ang plano ko, para alam nyo rin sa mga viewers natin, gagawin ko na lang yung mga pang-umaga na videos ko, hahatiin ko na lang to, 2 video. Yung isa, yung about sa nangyayari sa Pilipinas. Para din kasi karamihan ata ng mga viewers ko nandito na rin sa Canada, kaya syempre baka hindi na rin sila masyadong informed sa mga nangyayari sa Pilipinas. Meron naman tayong mga inside kausap natin mga intelihenteng tao. O totoo naman sila Miss Ina, di ba? Sila para lang may babalita ako sa inyo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ako sinasabi ko na agad para lang malinaw, kasi baka sabihin niyo na naman magsalita ka parang meron kang pinapartiduhan, mga ganyan. Wala po tayong pinapartiduhan. Kung BBM man, mga DDS, kakamping, or kung ano-anong kulay ng Crayola man yan, wala po tayo doon. Ang pakay po natin ay ang Pilipinas. God dang! Tama, di ba, mami? Hayaan nyo muna yung mga paksyon-paksyon nyo. Unahin natin yung mga nangyayaring katiwalian sa Pilipinas. Yun yung mga i-concern ko sana. Yung mga gagawin ko sa mga videos ko. Pero ngayong video na to, naman tayo? About sa Canada. Meron ka bang balita ngayon na balitaan tungkol sa Canada, mami? Wala. So, walang maitutulong yung asawa ko. Basta kasama lang siya magbike, pero wala siyang maitutulong sa akin. Actually ako, hindi ko rin alam kung meron. Meron pala ako nabalitaan. Naalala niyo ba yung kinuwento ko yung tungkol sa mga fascist ba yun? Fascist group. Yung mga parang mga parang mga grupo ng mga white supremacy. Di ba binalita ko sa inyo yung huling video ko. Ngayon, meron ng sagot ang Canada doon. Gumawa sila ng bagong bagong batas about sa rampant racism daw. Kasi ang nangyayari nga, merong mga balita sa Toronto na pinasok yung isang pamilya, bahay nila, tapos sinaksak daw, mami. Oo. Ganun ngayon katindi yung parang kasi ang balita nga na yun, parang racial tungkol sa race ang dahan-dahan ka lang. Hindi ako pwede rito mabilis. Yun, tungkol nga sa parang basta yun, tungkol sa race yung crime na nangyari. Ngayon, marami na rin nangyayaring mga ganun sa iba-ibang province. Kahit dito sa Winnipeg, meron din akong nakita malapit sa amin. Pero actually, isa na rin kasi hindi ko naman sinisiraan yung Winnipeg, pero isa na siya sa parang, alam mo yun, mataas yung crime rate na province, na cities sa buong Canada. Kaya nakakatakot na rin eh. Pag pumupunta nga kami dito ng asawa ko, merong mga lugar na akala mo, basta nakakatakot na rin yung vibe. Yung parang hindi mo na rin kaya na maglakad, mga ganun. Kasi may mga adik, yung mga ganyan, makakasalubong mo lang. Sabi ng misis ko, makakasalubong ko ng mga ganun, pero hindi naman sila mananakit eh. Paano kung biglang manakit, di ba? Ikaw pa yung mauuna. Pero syempre, di ba? Doon tayo sa safety natin. Kaya yun, nagawa ng panibagong batas about dyan. Yun, nung isang araw yata, isang araw siyang binalita. Pero maganda yun, di ba? At least kahit pa paano. Huwag tayo dyan, mami. Basak yan eh. Magpipicture daw yung misis ko. Pero yun yung ngayon, yung balita ngayon dito. Yun pala yung tawag sa bagong bill na yun, yung hate crime bill. Ito, ipopost ko na lang dyan sa harapan kung ano yung nakalagay sa bagong bill na yun. Most likely, para nga yun sa mga nangyayari na mga yung tungkol sa, meron kasi mga tao, hinaharangan, kunyari meron silang mga worship areas, mga ganyan, hinaharangan ng mga ibang race. Parang pinipersa nila yung mga tao na dapat hindi nyo ginagawa yan dito sa Canada, yung mga ganyan hindi naman ganoon ang Canada di ba? Basta about dyan yung bagong bill na yan.
i-strengthen daw nila ngayon dahil nga sa mga masasamang nangyayaring ganyan. Eh tama lang naman yan. Diyos ko po, nakakatakot din kasi pagka may mga ganyan. Lalo na yung, yung binalita ko nga sa inyo, di ba? Yung nagmarcha pa sila sa alam mo ba yun, Mami? Yung mga nagmarcha sa sa Niagara Falls, na yung second son ba yun ang tawag nila sa sarili nila. Yun, yung mga ganun. Yun yung parang gusto nilang Oo. Yun yung parang gusto nilang recruit sila, actively recruiting. yun nga. Oo. Kaya nakakatakot, di ba? Ang problema doon, lumalaki yung grupo nila. Eh paano kung lalo na tayo, mga Pilipino tayo eh. Hindi naman tayo, yung kakulay nila, di ba? hindi natin masabi. Kahit sabihin natin na marami sa mga, mga Canadians ay mababait. Siyempre, meron pa rin mga bad apples eh. Diba? Eh paano kung maka-experience ka ng ganun? Mas maganda, putulin na. Kaya tama lang yung ginawang bagong bill na yun. Pagka, ikukumpara mo, di ba? Akala mo sa US lang yung mga ganun. Di ba, naalala mo dati yung Asian hate? Ito, nakakatakot yung balita na yung matandang babae bigla lang sinapak. Yung mga ganun, di ba? Siyempre, yun ang gustong iwasan ni Canada. Bago pa pumunta sa ganung point na matindi na yung hate sa ibang mga lahi, eh, ginagawa na nila ng paraan. Pero yun lang naman yung gusto kong ibalita sa inyo na akala nyo kasi napaka-peaceful dito sa Canada na ganyan eh. May mga nangyayari rin naman na ganyang kaganapan. Pero hindi naman malala. Kasi dito sa kaya nga friendly Manitoba eh. Di ba, Hami? Friendly Manitoba. Yun yung ni Manitoba eh. Kanyang slogan, Friendly Manitoba. Pagka yung yung plate number mo, di ba? Nakalagay yun? Friendly Manitoba. Ang tanong, friendly ba talaga si Manitoba? Hindi niya naman sinabing friendly siya sa mga foreigner ay sa mga ibang race. De, joke lang. Friendly naman talaga. Oh, hindi pa go, Mami. Diretso kami ng miss ko dyan. Kasi nandiyan yung mga magagandang yung mga puno, yung mga ganun eh. Naalala ko na. Grabe, no? Parang summer yung init, Mami ah. Yan, tignan nyo dito. Meron yung parang mga sa community na pwede ka lang magtanim ng kung ano yung gusto mo. Oo. Spring hanggang summer may ganyan na program yung Brandon na magre-register ka lang tapos magkakaroon ka ng sarili mong spot dyan na kahit ano itanim mo, di ba? Iba-iba eh. May mga mais, ewan ko, may mga sunflower. Iba-iba yung nakatanim eh, no? Mostly, mga nakikita ko dyan na mga nagtatanim, mga Chinese. Ano na yan, parang at least kahit pa paano nagagala namin kayo. Kung bago kayo sa channel ko, ngayon nyo lang siguro makikita yung lugar na ito yung iniikot namin. Pero nung last year pa, nag-iikot na rin ako dito, di ba, Mami? Ganito lang, pa one wheel, skateboard, ganyan. Para lang ma-explore natin yung city ng Brandon. Hindi ko alam kung anong natutunan nyo sa video na to, pero yun lang eh. Wala na kayo bang machismis sa inyo eh. Kung gusto niyo ng mga informative na mga tungkol sa Canada, talagang ipo-point out ko kayo kay Miss Ina, yan. Maganda yung mga contents niya ni Miss Ina. Kasi si Miss Ina, talagang yan ang kanyang trabaho dati sa Pilipinas pa lang siya ay ex-reporter ng CNN Philippines. Tapos ngayon dito sa Canada, yung mga binabalita niya, yung yung mga nangyayari dito sa Canada. At ang kagandahan pa nun, meron siya mga ginigest na mga expert, mga immigration consultants, basta may lawyers. Kaya kung kunyari meron kayong hinahanap na specific na na kunyari may problema kayo, baka matulungan kayo ng channel ni Miss Ina. About immigration. May director ko yata 'to eh. Hindi na lang siya mag-vlog, no? Hindi yun. Pero totoo naman. Yung all about immigration. Saka yung basta yung mga news about sa Canada. Pag sa akin, kayo manonood, ganito. Parang lang, alam mo yun, nabalitaan ko, tapos i-chismis ko lang sa inyo. Ganun lang yung channel ko. Kaya huwag kayong masyadong mag-rely sa aking mga sinasabi, no? Kung narinig nyo dito sa channel ko yung mga pinagsasabi ko na to,
mas magandang i-research nyo pa rin. Makikita nyo naman sa mga comments ko eh. Merong mga nagko-correct sa akin dun eh. Pasensya na. Kasi alam nyo naman ako, parang ordinaryong ano lang din ako. Mamamayan. Oh, na ordinaryong marites na mayroong napanood at binalita sa inyo. Inamin eh, no? Pero totoo naman. Ha? Na, yun lang. Haba na naman to. Pinagsasabi ko eh. Papaalam na yung misis ko sa inyo. Ay, paalam ka na. Ha, sige na. Like, share, subscribe yung mga ganyan. Alam nyo na yun. Kaya paalam.